Ngayon, lilipat tayo sa Qatar. Pumanaw na naghubog sa makabagong Qatar at ang kanyang pamana ay isa sa pinakamakomplikado sa gitnang silangan. Si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ay pumanaw na sa edad na 74. Sa 18 taon bilang emir, ginawang makapangyarihan ni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ang maliit na bansa sa Gulpo. Itatad ang Al Jazeera, binili ang Harrods, nag-host ng World Cup at bumuo ng isa sa mga pinaka-impluensyal na ugnayang diplomatiko sa buong mundo. Nag-host siya ng teroristang grupong Hamas, unang pinunong gumisita sa Gaza matapos itong makuha ng Hamas at pinalalim ang ugnayan sa Iran na nagdulot ng pagkabahala sa mga kapitbahay. Pagkatapos, kusa niyang ibinigay ang kapangyarihan sa anak niya noong 2013 bagay na bihirang mangyari sa Gulpo. Ang anak niya ngayon ay Emir, ay kasulukuyang namamagitan sa digmaan ng US at Iran habang sabay na binobomba ng Iran at nag-host ang pinakamalaking American airbase sa rehiyon. Hindi kailanman naging madaling ikategorya ang Qatar. Sinigurado iyon ni Sheikh Hamad. Kasama natin si Dr. Ariel Admoni, eksperto sa Qatar mula sa Ariel University at Jerusalem Institute for Strategy and Security. Dr. Admoni, gaano kahalaga ang pagkawala na ito para sa Qatar at sa rehiyon? Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin sa mga embahada pa rin, halimbawa sa Libya o sa ibang lugar sa Africa. Makikita natin sa pader katabi ng kasalukuyang emir ang larawan ni Sheikh Hamad. At dahil dyan, kailangan nating tandaan na ang pamana ng kasalukuyang emir ay talagang nakabatay sa kanyang ama. At dahil dyan, kahit sa mga opisyal na kaganapan, halimbawa ang World Cup gaya na nabanggit mo, pati na rin sa iba pang opisyal na paligsahan at opisyal na mga kaganapan sa Doha, nakita natin na ang emir, ang dating emir, ay isa sa mga naging prominenteng panauhin. At dahil dyan, hindi lang ito simboliko, kundi pati na rin sa simbolikong paraan. Tandaan natin na siya, tulad ng sabi mo, marunong bumuo ng imahe ng Qatar. Pati ang ginawa niya nung 2013 nang siya ay bumaba umano sa pwesto. At ang totoong dahilan ay dahil sa kalusugan. Pero alam ng Qatar kung paano ihubog ang imahe nito bilang natatangi sa Gulpo na karaniwan sa asal ng mga Qatari na maging natatangi sa Gulpo kahit ano pa ang iniisip ng Gulpo. Tama. Itinayo ni Sheikh Hamad ang panlabas na pulisiya ng Qatar sa ideya na ang maliit na bansa ay maaring gawin ang sarili nitong kailangan-kailangan sa lahat ng sabay-sabay, kabilang ang mga kaaway. Pinahintulutan niyang manatili sa isang bansa ang Hamas at ang base militar ng US. Sa rehiyong pinipili pumili ng panig ang mga bansa, gaano katatag ang modelong ito? Sa tingin ko, noong dekada 90, noong si Sheikh Hamad, kailangan nating banggitin sa kontekstong ito, si Sheikh Hamza ang pangalawang asawa at si HBG, Hamad bin Jassim, ay ang dating ministro o punong ministro kasama pa ang dalawa pang mahalagang kasapi sa estratehiya. Pero sa kahit anong paraan, itong tatlo talaga ang bumuo, masasabi ko, ng isang modelo na noong 1900 ay mukhang hindi gaanong matatag. At madalas naming nakikita sa mga balita, tinatanong ng Qatar kung paano ninyo napapanatili ang balanse na ito. Pero maaari ko bang sabihin na habang tumatagal ang proseso, lalong naging matatag at matatang ang Qatar sa prosesong ito. Na sa totoo lang, lahat ng panig, parehong Iran, parehong Hamas, pati na rin sa kasamaang palad ang Israel at higit sa lahat ang US ay nagbibigay ng konsiderasyon sa US. Para sa Qatar, ito ang nagbigay daan para mas mapanatili ng Qatar ang hindi matatag na balanse na ito kahit na mahirap. Tungkol sa Qatar, manatili ka dahil may itatanong ako. Gusto ng Qatar ipakita na kaibigan siya ng lahat. Sinasabing hinaharang ng Sovereign Wealth Fund ng Qatar ang padawa ng Iron Dome sa isang pabrika ng sasakyang Aleman. May hawak ang pondo ng halos 17% ng voting rights ng Volkswagen at hinaran nito ang kasunduan na papayagan sana ang kumpanyang depensa ng Israel na Rafael na gumawa ng Iron Dome parts sa planta ng Volkswagen sa Osnabrück. Ito ay kasunduang sanay nakapagligtas ng 2,300 trabaho sa mga Aleman.
Ano ang pagtutol ng Qatar? Sabi nila dahil ito sa tensyon ng Qatar at Israel. Pero tandaan ninyo, habang ang Iron Dome ang sistemang ginagamit ng Israel para pabagsakin ang mga misayil ng Iran sa kanilang kalangitan, ginagamit din ang parehong sistema para pabagsakin ang mga misayil ng Iran na pinapaputok sa mga bansa sa Gulpo ng Arabia, partikular na ang United Arab Emirates. Balik tayo kay Dr. Ariel Admone. Gusto kong marinig ang opinion mo dito. Ang Qatar ay isang sentro ng operasyong militar ng US. Tagapamagitan at target ng Iran at ngayon hinaharangan pa ang Iron Dome production sa bansa ng isang kaalyado sa NATO. Lahat nangyari sa loob ng isang linggo. Ito ba ay pambihirang diplomasyang liksi o ang patakaran ng Qatar na subukang palugurin ang lahat ay bumibigay na sa presyon ng totoong digmaan? Hindi. Bahagi ng marupok na balanse na ito ang pangangailangang mapanatili ang ilang elemento, halimbawa ang panig ng Islam. Ang opisyal o masasabi kong pinakakapaki-pakinabang na paraan para sa Qatar na mapanatili ang panig ng Islam sa kanilang panig ay ang maging kontra Israel. Lalo na pagdating sa mga aspeto ng produktong militar ng Israel na hindi dapat maiugnay sa Qatar. Kailangan nating tandaan, ang parehong QIA na ngayon ay nadvito sa kasunduang ito ang namumuno. Bahagi ng pamunuan nito ay nasa ilalim ni Nasser al-Khulaifi, ang may-ari ng Paris Saint-Germain. At nakita natin sa Paris Saint-Germain ang sentimientong laban sa Israel at ang sentimientong maka-Palestina at maka-Hamas. Hindi ito nagkataon para sa Qatar na mapanatili ang kanilang marupok na balanse. Ang paraan para gawin ito ay atakihin ang Israel at magpakita na parang kaibigan ng lahat maliban sa Israel at talagang limitahan ang Israel. Sa ganitong paraan, kailangan ng Israel ang Qatar para sa kooperasyon sa intelihensya kung kinakailangan. Ulit, open source lang ito pero ganito ang paraan na pinananatili ng Qatar. At ang nakaka-interes ay makita kung sasabihin ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel na si Hagana na ito ay isang eksepsyon na maaaring magalit ang populasyon ng Germany. At lalo na kung susubukan ng Qatar na bigyan ng kompensasyon ang populasyon ng Germany sa ibang mga establishmento, halimbawa bilang bahagi ng maselang balanse na ito. Alam mo, Doktora, kailangan kong sabihin na nababala ng mga ekspertong Aleman sa seguridad sa publiko na hindi dapat maging nakadepende ang Europa sa mga mamumuhunan mula sa mga bansang nasa Golpo na maaring mag-veto ng mga desisyon sa depensa, kagaya nito sa huli. Pero naubos na ang oras natin. Gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Napaka-interesante marinig ang iyong opinyon.